At yun na nga. Kamusta yung trailer, guys? 'Di ba? Nakakatakot. Panoorin natin yan this December 25. At ito na nga, mga kasama na natin today, ang dalawa sa mga bida sa nakita nating trailer ng Shake, Rattle, and Roll Evil Origins na recently awarded as Love Team of the Year in PMPC Star Awards for Movies. Let's all welcome Francine Diaz and Seth Fedelin. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon po. Yes, good afternoon. Thank you so much for joining us. Kahit alam namin Thank sobrang you. busy nyo na. Oh, grabe, hindi. Thank you, ate, for having us. Yes, we're so happy to have you here. Okay, so gusto nyo bumati muna sa lahat ng mga media friends natin at sa lahat ng nakatutok ngayon online. Yun po, binabati po namin kayo. Magandang tanghali sa lahat po ng nanonood at sa lahat po na nandito, yung mga kaibigan naming media and press. Maraming salamat po. And sana mag-enjoy kayo sa kwentuhan natin. Oh, thank you once again for joining us and congratulations for being part of MMFF again. Siyempre, ang dami nating magandang nakuhang feedback sa My Future You. At ngayon, nagbabalik kayo sa MMFF. How does it feel na, siyempre, tradisyon to ng mga pamilyang Pilipino at kasama na naman kayo doon? Nagturuan pa. Oh my God, from My Future You na wala kami masyadong ine-expect. Gusto lang talaga namin noon na ma-appreciate nila yung ginawa namin, lahat ng pinaghirapan namin para sa pelikulang yun. Sabi nga namin last year na audition ulit natin to sa lahat ng tao. Kailangan maayos, kailangan maganda, kailangan gagalingan natin. And now, biglang balik ulit ng MMFF, tapos this time Shake, Rattle, and Roll naman na parang it's a legacy na hindi lang ng Regal, pero parang tingin ko buong Pilipinas na. Bawat pamilyang Pinoy, alam ang Shake, Rattle, lumaki tayo ng kasama ang Shake, Rattle. And now, parte na kami ng legacy na yun. So, more than sa pagiging grateful na mapasama kami dito, na-excite din kami na mapanood kasi parang iba yung feeling na yung parang ina-idolize mo rin kasi yung pelikula. Tapos parte ka na nun. Sobrang gandang Christmas gift niya this year. So it's more of that. So, pasado yung audition nyo, no? Kasi nakaulit. Nakapag-audition ulit. Ikaw naman, Seth. Yung unang-una namin na MMFF, yun talaga yung parang isa sa mga talagang parang wow na hindi namin makakalimutan. Pero nung nalaman po namin na gagawa kami ng Shake, Rattle, and Roll muna yung balita sa atin. Pero hindi pa sure kung makakapasok sa MMFF. Kasi may entry May, kumbaga, may category, may Criteria, oo. basta yun. Hindi lahat mapalad na makapasok, oo. Ganon din po nung My Future You. Tapos nung nakapasok siya nung MMFF, talagang parang, eto ulit tayo. May experience ulit natin, yung na-experience natin nung first time tayo. And ngayon, mas alam na natin and mas yung pakiramdam, kaya na nating mas maglakad at mas humarap sa tao. Kasi nung pakiramdam nung unang My Future You, parang, wow, ibang level to. Kumbaga, as sa amin, yung achievement na yun, parang isa sa mga, kumbaga, highlights o favorites ng life o ng individual life namin. So, big deal. At ito, isa na namang milestone sa inyong career. Yes, and we're so happy for you. Of course, your Star Magic family, sobrang proud sa inyo. And speaking of that, ngayon nga, ang dami nyo rin kasama dito sa Shake, Rattle, and Roll. Kung yung My Future You, kayo, nangangapa kayo, hindi nyo alam kung paano kayo haharap sa mga tao. Ito, medyo mas may confidence na kayo at kasama nyo pa ang ating mga fellow Star Magic artists. So, how was it like working with the artists that you worked with dyan sa sa Shake, Rattle, and Roll? Yung episode po kasi namin, lahat kami Gen Z, di ba? So, I think isa rin sa mga ina-expect namin noon na siguro sobrang gulo natin kasi lahat tayo magkakaedad, so baka lahat tayo maglaro, dapat seryoso tayo. Pero surprisingly, at sobrang nakaka-amaze kasi lahat professional. Like, wala akong masabi. Lahat sila ginagawa nila yung part nila. Walang nagpapabigat, walang nagpapahirap. And I would say na sa episode na to, teamwork talaga.
Ako yun ang masasabi ko sa amin, sa mga kasama namin sa episode na to. Ako, wala akong masasabi na iba kundi thank you dahil yung mga co-actors namin dun sa episode na yung ilaw na matay. Hala guys, ito na nga. Sorry, parang May nagpaparamdam. may nagpaparamdam ata dito. Parang wala kaming masabing iba kundi masaya kami na sila yung nakasama namin at sila yung parte ng kwento dahil unang-una natapos namin, unang-una nakadagdag kami sa bawat isa na mabawasan yung stress. Kasi ganun kumbaga pag masaya yung kasama mo, parang yung stress, yung pagod, yung hirap ng eksena, parang magiging mapapalitan ng masaya, parang groupings nung high school na kaya natin to, pagod sila, pagod kami, nakikita namin pagod ng isa't isa. So, gawin natin to, kaya natin to. Then, natapos namin siya at sobrang saya namin, sobra kaming nahirapan lahat, di lang po kaming dalawa. I'm sure nahirapan din yung mga iba naming co-stars and co-actors doon. Saan kayo pinaka na-challenge o nahirapan dito sa Shake, Rattle, and Roll? Kasi ibang-iba to sa My Future You Ano yung challenging dito? Yung puyat. Yeah. Puyat! Kasi po, nung ginagawa namin yung Shake Rattle, nandun naman kami sa pa-finale ng Sins of the Father. Sins of the Father. So, ang bigat din ng mga scenes namin doon. Tapos, tatawid kami ulit sa another mabigat na story. Tapos, ang hirap nung scheduling nung mga panahon na yun. Pero, pag ngayon naaalala namin, nakaka-proud kasi naitawid namin yung dalawang projects at sobrang grateful kami dahil merong ganong klaseng opportunity na may ganong klaseng pagod. Yung pagod na hindi mo naman nirereklamo dahil pagod ka, pero yung pagod na thankful ka kasi meron tayong ginagawang napakagandang mga proyekto. And now, nandito na kami sa Shake Rattle. Yes, it's a good Ayan problem na nga. to have. Yeah. Oo, good problem yon. Pero oo nga pala, pinagsabay niyo pala to sa Sins of the Father. By the way, congratulations. Oo, dahil napaka-successful din ng Sins of the Father. So, you've had Sins of the Father, yung success nga ng My Future You, ito pa, ang Shake, Rattle, and Roll. Ano pa ang pinagpapasalamat ng Franceth ngayong 2025? Ako ang masasabi kong ipinagpapasalamat ko ay hindi kami nagkasakit talaga ng Yes, sa dinami-dami ng ginawa namin ng yung emotional stress, yung physical stress, lahat. Kasi syempre sa isang eksena, yung ginawa din namin nun sa Shake Rattle, pati sa serye, nasusugatan kami, umuwi kami na may pasa. Pero thankful kami kay Lord dahil hindi kami nagkakaroon ng delay sa work. So, yun. Yung guidance niya at yung protection na nakakauwi at nakakapunta kami sa mga trabaho at bahay ng safe. Ako mas yun. Yung health, no? Oo. Ako, tama po yung sinabi ni Francine, pero ako gusto ko rin pasalamatan yung ABS-CBN. Yeah. Kasi parang alam ng ABS-CBN yung pinagdaanan namin noong 2025. And 2024 and 2025. Yan, gusto ko lang magpasalamat sa ABS-CBN, sa Star Magic Family, sa Regal Entertainment. And yun, dahil kumbaga parang kahit sa kabila ng lahat ng pagsubok, lahat ng problema, lahat ng sa tingin namin, di namin kayang solusyonan. And hanggang ngayon, andyan pa rin. Andyan pa rin sila na nakasuporta sa aming dalawa. Na sinasabi na kaya namin. So, yun. Gusto ko lang magpasalamat sa ABS-CBN. Iba talaga ang suporta kapag kapamilya, syempre. And of course, Tatak Star Magic kayo. And thank you for acknowledging that. And ang dami niyo talagang blessings na dumadating. And now, i-open na natin yung floor for the questions naman ng ating blessings din sa buhay natin, ng friends natin from the media, di ba? Okay. So, mapunta tayo sa ating unang friend from the media, Franz Sahorda. Hi. Ay, First honor Yes, of first the day. honor. Hi, guys. Una-una, congratulations
dito sa Shea Catalanol. And congratulations sa Sins of the Father. So doon muna tayo sa Sins of the Father. Okay, sige. Masyadong nagmarka, especially towards the end, yung mga nangyari sa characters, si Enzo at si Arisa. So, napagpag nyo na ba? Or ano yung naging process nyo para pagpagin yung sina Enzo at Arisa? Or nandyan pa rin sila at this moment? Feeling ko may mga konti-konti pang Arisa sa akin eh. Kasi parang yung feeling ko nga, parang hindi pa tapos yung pakiramdam. Parang hindi pa tapos yung Sins of the Father. Oo nga eh. Kasi ang daming nangyayari nung ginagawa yung serye at masasabi ko, naming dalawa na nag-mature kami dun as actors. Siyempre, sa mga turo at tulong ng directors namin at kung paano rin kami natuto sa mga co-actors namin. Paano nagpagpag? Parang hindi pa po. Parang hindi Nandyan pa. Ako, yung Enzo as character, siguro medyo kaya mo ilayo. Ang hindi ko ang hindi mahirap pagpagin, yung mga bile na turo ni Direk FM. Yes. Kumbaga, yung turo niya kasi, hindi lang kung paano kami aarte at paano namin gagampanan yung role. Shout out Direk FM. Direk, we miss you. Yes, ang turo ni Direk FM, paano kami maglalakad. Paano kami pagbaba namin ng sasakyan. Bilang mga actor and actress, paano kami gagalaw. So, yun ang malaking hindi ko makakalimutang lesson kay Direk FM. So, yun ang hindi ko mapagpag. Tsaka kasi si Derek, hindi lang siya yung maker kapag on the set lang kayo. Kapag nagbibigay siya ng advice, pang on and off cam. Kaya nasabi din ni Totoo yun, Sen totoo po. No? As in, sobra kong, ang daming, ganun pala. Yung parang, kung alam niyo po yung Atomic Habits na libro. Wow, may pag ganun. Sige, Parang, ano yan? Hindi namin alam yan, Sef. Parang, Atomic Habits. diba? Parang, kumbaga, in short time, bad habit makes time your enemy. Pero good habit makes time your ally. Nalala ko sinabi mo yan sa set. Diba? Yes, So yes. parang, alam niyo yun, na parang, yun yung hindi ko mapagpag kay Direk FM. Kaming dalawa. Alam namin yan sa isa't isa, yung lesson na natutunan namin. Hindi lang kay Direk FM, the way kung na-observe namin yung cast, the whole cast, our two directors, Direk Bidjoy, Direk Avel, yung mga turo sa amin ni Ma'am JRB, nila Ma'am Marisa, Ma'am Maya, andito, yun ang hindi mahirap ipagpag. Pero as character ng Enzo, kaya naman. Yes. Okay, question is, kasi nabanggit nyo kanina sobrang busy, nagsabay nga eh. Na-witness ko rin yun, nagsabay, mga puyatan. My question is, despite that, kasi syempre lagi kayo magkasama, how do you make sure na hindi nagkakasawan? At kasi ang dating ninyo sa amin palagi, laging fresh, lagi kayong glowing, lagi kayong blooming. So ano yung sikreto para laging happy lang, na parang despite na hindi kayo nagkakasawaan, na parang ang fresh, yun talaga, sorry lagi namin sasabi, kahit wala kayong sinasabi about your, sabi nyo nga, lagi mo sinasabi, Seth, what you see is what you get, di ba? So, but my question is, paano nyo na-maintain na walang sawaan, na parang always blooming lang kayo, kahit lagi kayo magkasama, yung ganon? Sawa ka na? or nagkakasawaan ba? Parang ba? nagkakasawaan, parang malabo. Layo ko Nagkakatampuhan. Walang sawaan na nangyayari. Nagsasawa ka? Wala. Kasi Walang gan, yes. magsasawa ka ba sa pangarap na gusto mong puntahan? And yun ang core naming dalawa. So, walang ganon. So, how do you stay ganyan, na parang ang fresh, ang blooming ninyo despite the busy schedule? Ano yung ginagawa nyo off-cam na hindi, syempre, kailangan, ano yung ginagawa nyo pag hindi na namin nakikita na kayo pa rin together. Yung mga gano'n. Hindi nyo nga nakikita. Hindi, konting syempre, konting lang. pa It's a prank. Chos. Paano ba? Siyempre, I think, support lang sa isa't isa and lagi ka dapat excited sa ginagawa mo eh. So ako laging mini-maintain ko lang na pag makikita ko siya, lagi akong excited. Kasi yung result nun, makikita mo pagkatapos eh. Paano kami magtrabaho, paano kami magganyan. Pero may time talaga na off yung araw namin. Time na off yung araw niya, off din ako. So doon magkakasubukan kung paano kayo magkakaintindihan dalawa.
Ano yung Pero values? hindi ko talaga maintindihan yung ilaw. Bakit nag-on na siya? Anong values yung meron siya? Shake, rattle, and roll daw kasi. Anong values yung meron siya at yung meron ako. So, thankful na mayroong ganong values yung isa't isa sa amin para maintindihan namin at mas alam namin kung saan kami pupunta. At yun yung sa tingin kong reason kung bakit nakikita ng mga tao na siguro healthy kami, maayos kami, parang walang stress. Pero guys, we're human. Meron pa rin. Meron pa rin hindi pagkakaunawaan. Human beings kami. Pero na-channel namin ng maayos. Yun yung perks din ng ginagawa po namin. Control the emotions and channeling it kung paano mo ilalagay. Lahat lang dito. Yun lang. Ito na lang, last question na lang. Ayoko na, baka doon ako set mami. Question is, kung i-rate yung happiness ng mga puso niyo ngayon from 1 to 10, walang specific, but generally, gaano ka-happy yung puso niyo ngayon from 1 to 10? Ikaw, Chin and Arm. From 1 to 10. Yes. 10,000. Wow, Ay, sobrang wow. happy. 10. Ah, 10. 11. Ako, 10 and contented. Yan. Yan. Alright. Thanks, guys. Congratulations sa dalawang project niyo. Love you. Thank you, Franz. Grabe yung, wait lang, di ako maka-move on dun sa magsasawa ka ba sa pangarap na gusto mong puntahan. Tinignan ko talaga yung reaction ng lahat, parang wait lang, drinop niya yun casually. Di ba, kinaswal niyang sinabi yun. Grabe, parang ngayon lang ako nakarinig ng ganun, ha. Ang ganda nun. Okay.